We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita. Mula sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Nakuha na ng video ang pagtama ng kidlat sa isang barangay sa Davao City. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa video nakuha ng isang residente, makikita ang pagbuhos ng ulan sa Barangay Kalinan proper, Davao City, Biyernes ng hapon na nagresulta sa pagbaha sa kalsada. Maya-maya pa, ang biglang pagliwanag sa lugar, resulta raw ng pagtama ng kidlat. Nakuratan ko, kaya din ako ang naigo. So sa akong kakurat, dito ko na nawahin na ako akong cellphone. So at least wala na dakop. Wala na dakop sa kilat. Sa kabutihang palad, walang naiulat na sugatan sa nangyari. Samantala, Biyernes ng gabi, pansamantalang na stranded ang mga sasakyan matapos gumuha ang lupang pundasyon ng sidewalk at isang lane ng Davao-Bukidnon Highway sa Barangay Kibalang, Davao City. Ayon sa mga residente, malakas ang buhos ng ulan mula hapon hanggang gabi at madaling araw na raw ito huminto. Isang poste naman ng kuryente ang natumba. Agad namang kinumpuni ng Davao Light ang linya ng kuryente kinabukasan. Ang kuan lang among nabantayan, ang wire ni Siga. Nang gawas gay mi kan hadlok mi ba sa wire basig mo kuan sa balay. Nasa 50 meters ang lalim ng gumuhong lupa. Apektado sa pagguho ng lupa ang mga pananim ni Jimmy. Uma na mo ni pana dito. Kanang mga kanang avocado kanang nakaharagana. Oo. Dili tapit. Kanang duriana po nagtapad na sila kanang duriana. Kadto. Oo. Ni ana lang siya ba? Agad na kinordon ang lugar. Passable na sa mga sasakyan ang mga linang kalsada na hindi apektado ng pagguho ng lupa. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumalpok ang isang owner-type jeep sa puno sa Batangas City. 2 patay habang 10 naman ang sugatan. Tutukan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nagluluksa ang 61 anyos na si Teodora Gico matapos masawi ang asawang si Teodoro Gico, 59 anyos, isang barangay tanod at residente ng barangay San Miguel, Batangas City. Naaksidente kasi ang sinasakyan nitong barangay patrol sa bahagi ng sitio Tanlayag matapos ang isinagawang community service kasama ang ilan pang tanod at community helper. Bukod kay Gico, nasawi rin ang kasama nito na nasa top load ng sinakyang owner-type jeep habang sugatan naman ang 10 pa nilang kasama. Posible po na siguro huli na para makontrol niya yung manibela. Nawalan ng kontrol, tumama po ito sa magkatabing puno ng mahogani. Napabat ng asawa ko. Papakatatag ako, walang ano sa anak natin. Nakalagak na rin sa kanilang tahanan sa kaparehong barangay ang isa pang nasawi sa aksidente. Nakalabas na rin daw sa pagamutan ang 5 sa mga sugatan habang nagpapagaling pa sa ospital ang 5 pa. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng iba pang mga biktima para sa kanilang pahayag. Nahulikam naman ang pagbangga ng isang truck sa nakahintong tricycle sa Barangay 13 sa Victoria City, Negros Occidental. Makikita sa CCTV footage ang nakahintong tricycle sa kalsada nang bigla na lang itong binangga sa likod ng truck na may kargang mga tubo. Dahil sa lakas ng pagsalpok, napunta sa kabilang lane ng tricycle at nabangga ng isa pang truck. Tumilapon ang 3 sakay ng tricycle. Binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital si Annalina Barluado. Sugatan naman ang asawa nitong si Ronnie Barluado na siyang nagmamaneho ng tricycle
tricycle at ang kanilang 9 na taong gulang na anak na babae. Ayon sa pulisya, posibleng hindi nakita ng driver ng truck na si Rolando Lanyohan ang nakahintong tricycle dahilan upang hindi agad ito nakapagpreno. Nagkaareglo na raw ang pamilya ng mga biktima at ang truck driver. Sa bali ang aton nga mga biktima gasakay sa tricycle. So napundo sila to give way sang isa ka salakyan or trucking nga going to north. Kaso ang nagasunod sa ilang nga fuso nga truck. So sila na talapay. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natupok ang 40 bahay at isang establishmento sa magkahiwalay na insidente ng sunog sa Bacolod City at Iloilo City. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa drone shot na ito, makikita ang malaking apoy na mabilis na tumupok sa mga kabahayan sa Barangay 7, Bacolod City. Umabot sa 38 bahay ang totally burned habang 2 naman ang partially damaged. Kaya 66 na pamilya o 331 individual ang apektado. Pansamantala silang nanunuluyan sa gym ng Barangay Villamonte. Lalo ng LGU na hanapan sila ng relocation site. Si Jerry, binuhat pa ang lolang ito upang mailigtas mula sa nasusunog niyang bahay. Kita ko sa doko sa hagay mo sa sangya ligdaan. Kung nadagdagan sa kalayo, nasunog man sa. Kaya siya lang isa sa balay? Nga siya lang na isa. Aminadong BFP na naging pahirapan ang pag-apula ng apoy dahil sa makitin na daan papasok sa mga nasusunog ng mga bahay. Basta may magluntad ng sunog sa mga informal settlers. Budlay-budlay ginakikitid-kitid ang dalan. Diskan ang mga footwalk. Hindi natin na madali-dali nga masulod. Patuloy investigasyon sa pinagmula ng apoy at sa naitalang danyos. Wala namang naitalang sugatan o namatay sa sunog. Halos balutin na makapal na usok ang establishmento na ito sa Mandurriao, Iloilo City sa sumiklab na sunog Lunes ng hapon. Agad, nagsilabasan ang mga empleyado at customer sa establishmento na nagbebenta ng chandeliers at iba pang home furniture. Tinitingang nag-umpisang apoy sa isang kwarto sa unang palapag ng building. Patuloy pang inaalam ng BFP ang naging sanhi ng apoy. Umabot naman sa 35 bahay sa Cebu City ang natupok sa maghiwalay na insidente ng sunog sa Barangay Tejero noong linggo. Naitala ang unang sunog, 1:00 ng hapon kung saan 15 bahay apektado. 9 sa mga ito ang totally burned. Ayon sa BFP, nasa 2.4 million pesos ang iniwang danyos at tinitingnang problema sa kuryente ang pinagmula ng sunog. Makalipas lang ilang oras, isa na namang sunog sa kalapit na sitio ang sumiklab kung saan 20 bahay ang apektado. 14 sa mga itong natupok. Ayon sa BFP, nasa 4.2 million pesos ang tinatayang danyos ng pangalawang sunog. Inaresto naman si Lionel Rivera matapos niyang aminin na posibleng ang iniwang katol ang sanhi ng pangalawang sunog. Pansamantalang nanunuluyan sa Tejero Barangay Gym ang mga nasunugan. Sa luwa ko, sa masilingan ako nga nakuhaan sa pagsunog. Ito, pasaylo ko ninyo masilingan. Sorry juga kayo nyo tanan dyan. Nasunog naman ang isang poultry farm sa Barangay Salian, Abukay, Bataan. Sa paunang investigasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa kisame ng poultry farm. Problema sa electrical wiring ang tinitingnang sanhi sa sunog na tumagal ng 1 oras. Wala namang naitalang nasaktan o sugatan sa insidente. Aabot sa 3 milyong piso ang halaga ng danyo sa sunog. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Prietos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 27 pilgrims mula sa iba't ibang lugar sa Camarines Sur naglakad ng 100 kilometro para ipakita ang debosyon kay Inang Peña Francia. May live report si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Jessica? Chris, sa paglipas nga ng panahon, iba't ibang paraan na rin ng pagdedebosyon ang ginagawa ng mga deboto para maipakita at mas mapatatag pa ang kanilang debosyon sa mahal na ina, ang patrona ng Bicolandia, si Nuestra Señora de Peña Francia. Ang grupo ng 73 anyos na si Dennis na mula pa sa Ocampo, Camarines Sur, idinaan ang debosyon sa pagkamino o ang paglalakad ng nasa 100 kilometro patungo sa imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia sa Naga City. Dala ang kanilang mga intensyon. Siyang sarong nga ng kilometro na didipisilan na, mapadyak na dyan o mga try movie.
Yan pang 100 kilometers. Nasa may will po yan ang individual. Kung gusto mo, kung kayo mong ang will mo tapuson, magsakripisyo para sa iba, gigibon. Sinimulan ng grupo ang 5 araw na paglalakad noong Setyembre 3 mula sa St. Bernard Abbot Parish sa bayan ng Ocampo at tumitigil sila sa bawat simbahan na kanilang nadaanan sa iba't ibang bayan. At ang kanilang huling destinasyon ay ang Basilica Minore sa Naga City kung saan sumama sila sa traslasyon prosesyon noong nakaraang Biyernes, Setyembre 8. Ang 41 anyos naman na si Melody na mula sa bayan ng Tigaon. Halos pipilay-pilay na ang paglalakad pagdating sa Divine Mercy Parish sa Paulbo, Calabanga. Pero hindi ito naging hadlang sa kanyang debosyon at panata sa mahal na ina. Ang gusto mo nang sumuko pero kaya ko ni si hawak mo parang mabigay na pero pa laban pa din para duman sa inaano mo. Pinipray mo na nahagad mo. Dala ng nasa 27 katao na nagkamino ngayong taon ang kanilang nagsilbing pasaporte na nilalagyan ng tatak sa bawat simbahan na kanilang dinadaanan at nang nakumpleto, may pagkilala silang natanggap mula sa Archdiocese of Cáceres. Sa September 16, Chris, araw ng Sabado, nakatakda namang ibalik ang mga imahe ng El Divino Rostro at Nuestra Señora de Peña Francia mula rito sa Naga Cathedral patungo naman sa Basilica Minore sa pamamagitan iyan ng gagawing fluvial procession sa Naga River. Chris? Maraming salamat, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Eat All You Can Rambutan. Yan ang tampok sa 5th Fruit Festival sa isang barangay sa Tabuk City sa Kalinga. Tunghayan sa report ni CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Eat All You Can While Picking. Yan ang tema sa isinagawang 5th Fruit Festival ng Barangay Bantay, Tabuk City sa Kalinga. Panahon kasi ngayon ng rambutan at tamang-tama sa anihan. Nitong weekend, binuksan ng mga farm owners sa publiko at turista ang kanilang mga taniman para ma-experience ang harvesting of fruits at lalo pang ma-appreciate ang buhay ng mga magsasaka. Ayon sa ilang farm owner, binuksan nila sa publiko ang rambutan picking noong 2021. Dinumog sila at nakilala ang kanilang barangay bilang fruit basket ng Kalinga. Dito na rin binuksan ang taunang Eat All You Can While Picking. Lahat po kasi ng mga kapatid namin na saki, may mga tanim, may mga farm. Kaya may kanya-kanya kaming tanim na rambutan, lansones. Lahat ng prutas yata meron kami. Nasa 50 pesos lamang ang entrance at ang bentahan kung mag-uuwi ng rambutan ay nasa 50 pesos per kilo. Ang mga turista mula Baguio City nag-unahan sa paramihan na makukuhang rambutan sa loob ng 10 minuto. Nasa 6 kilos ang pinakamarami na nagkakahalaga lamang ng 300 pesos. Enjoy ang mga turista dahil masarap at matamis ang mga prutas sa lugar. Ang sarap. Matamis siya. Matamis na juicy. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Torida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang viewing ng rice paddy art sa Batac City, Ilocos Norte. Tunghayan sa report ni Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa ika-106 na kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Ederlin Marcos Sr., inilunsad ng Mariano Marcos State University sa Batac City ang viewing ng rice paddy art na kanilang handog para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinaksihan ng Pangulo ang natural na sining. Yung palay na anihin ninyo dun sa mukha ko,
I hope masarap ang lasa, baka lumabas na mapait. Kailangan yung baguhin. Yan ang pabirong sinabi ni PBBM sa mga estudyante sa launching ng Rice Paddy Art. Dinaluhan ito ng mga estudyante at empleyado ng paaralan. Imahen ng mismong Pangulo at ang slogan nitong Bagong Pilipinas ang Rice Paddy Art. Isa raw itong pagpupugay sa Pangulo dahil sa pagbibigay importansya nito sa industriya ng agrikultura at food security, partikular sa bigas. It signifies our unyielding commitment to achieving food sufficiency, a goal deeply rooted in the vision of Bagong Pilipinas and the Marcos administration's comprehensive 8-point socio-economic agenda. Ginamitan ng dalawang rice variety ang Rice Paddy Art na Purple Rice IR 1552 at Green Rice NSIC RC 222. Iginiit ng Pangulong pagpapalago sa sektor ng agrikultura at ang importansya ng produksyon ng bigas sa bansa. It's correct. We have to increase our production. But we have to make sure that that increase in production redounds to the benefit of the farmer. Because it is equally important for me that the farmer makes a good living, and together, hand in hand with the rest of government, with the rest of the private sector partners, we will come together and bring it to market at an affordable price. Samantala, pinangunahan din ng Pangulo ang pag-aalay ng bulaklak sa ika-106 na birth anniversary ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Batak City. Dumalo muna sa misa ang Pangulo. Pinasalamatan ng mga taong patuloy na kumikilala sa ambag ng kanyang ama para sa bansa. Ipagpapatuloy daw niya ang mithiin ng ama na pagkakaisa ng bansa at ang pagpapayaman sa kulturang Pilipino. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumpiskado ng otoridad ang 400 kilo ng nabubulok na bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Joan? Chris, sorpresa nga itong sinagawang inspeksyon ng otoridad kaya naman walang nakalusot na gataw o nabubulok na isdang bangus sa Magsaysay Fish Market. Nakumpiska ng otoridad ang 400 kilong gataw o nabubulok na bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Resulta ito ng spot inspection ng City Agriculture Office, katuwa ang Market Office, City Health Office at Task Force Anti-Littering. 10 kahon na naglalaman ng tig-40 kilong nabubulok na bangus ang nasabat. Hindi na sariwa yung isda. Nagpapakita na ito ng mga signs ng decomposition. So hindi na base doon sa naging assessment ng ating mga kasamahan from the Sanitation Division, hindi na ito safe para kainin pa ng tao. Ayon sa City Agriculture Office, mula sa isang bayan sa Western Pangasinan ang nabubulok na bangus at ibebenta raw sana ito sa mas murang halaga. Hinahanap natin yung tinatawag na auxiliary invoice na ini-issue ng ating mga municipal agriculture offices din. Sa auxiliary invoice kasi sinasabi doon na yung ating isda na tinatransport ay nahuli sa tamang pamamaraan at the same time safe for human consumption. Apektado umano ang mga tendera ng bangus sa Magsaysay Fish Market. Bagamat maganda ang kalidad ng kanilang bentang bangus, may ilang mamimili raw ang hindi maiwasang komisyon sa kanilang bentang produkto. Makikita lang po sa mata. Oo. Yung mata nila, yung mata ng gataw, pula na, saka bisog-bisog ang tiyan niya. Yung parang malambot na yung tiyan niya. Bukod nga sa physical features na dapat nga ay pula itong hasang, malinaw o maputi itong mata at dapat firm din itong ang laman ng bangus, dapat wala ring masangsang o mabahong amoy mula nga sa isda. Magtaka rin daw kapag sobrang baba itong presyo kumpara sa standard price sa palengke. Sa ngayon kasi ay naglalaro sa 115 to 185 pesos per kilo ang presyo ng bangus sa Magsaysay Fish Market. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang isang lalaki sa Magaraw, Camarines Sur matapos makuryente. Ang insidente sa pool sa CCTV. Ang detalye sa report ni Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Sa kuha ng CCTV na ito, makikita ang ilang lalaki na abala sa pag-ayos ng linya ng kuryente sa Barangay San Juan, Magarao, Camarines Sur. Isa sa mga ito ang 45 anyos na elektrisyan na hindi na pinangalanan. Ayon sa report, pinakiusapan daw ito ng may-ari ng bahay na i-check ang linya ng kuryente sa lugar na sumasabit sa kanilang bubong. Pero nang sinimulan na nitong suriin ang wire, doon na ito na kuryente. Agad namang sumaklolo ang mga kasamahan nito sa pamamagitan ng pagtanggal sa pagkakadikit ng kamay ng biktima sa wire gamit ang isang kawayan hanggang sa tuloy na bumagsak ang lalaki mula sa bubong. Pagkakita ko sa kanya na nakadikit na sa kuryente, ang naisip ko yung wala akong ibang madampot, yung kawayan na lang na pansungkit, yung bandera. Kaya tinakbo ko na kaagad. Dahil sa nangyari, sinagot na nagpatrabahong pamilya ang gastos mula sa burol hanggang pagpapalibing sa biktima. Imposibleng hindi. Dahil kahit aksidente. Pero ang pamilya ng biktima, hindi namang maiwasang sumama ang loob sa Camarines Sur Electric Cooperative o Casureco 2 at sa mga taong nasa lugar dahil hindi agad dadala sa ospital ang biktima. Sagot man nindan, inaagad ng arugan na gibo ninda sa pagbarangay na isinda, Casureco dahil isinda, garo aktibo dahil ninda iniisip na ang side ng trabaho, pero ang isip na pero ang trabaho ninda okay. Kasalukuyan nagsasagawa ng hiwalay na investigasyon ang Electric Cooperative kaugnay ng insidente. Pag medyo sensitibo na po ang tatrabahon sa kuryente, much better po na mag-upload na po sa satuyang opisina para makaresponde kita. And kita lang po kaya si otorisadong magpundok ang linya kang kuryente. Lalong-lalo na po kung nahihiling ta talagang peligro po ini sa satuyang mga member consumer owners. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Na-hold up habang naka-live selling sa social media ang isang online seller sa Santa Rosa City, Laguna. May detalye si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nagla-live selling ng kanyang mga panindang bag ang 52 anyos na online seller na si Agnes pasado alauna ng hapon Martes noong nakaraang linggo sa kanilang inuupahang bahay sa Santa Rosa City, Laguna. Makikita sa video na habang nagbebenta si Agnes ng kanyang paninda, bigla siyang napalingon sa kanyang gilid at napatigil sa pagtitinda. May nakapasok na pala na isang lalaking nakasuot ng helmet at nakatakip ang mukha. Itinaob nito ang cellphone na gamit ng biktima at tinutukan umano siya ng baril at pinadapa. Ang isang kasama nitong lalaki nakabantay daw sa labas ng pinto. Baka. Barin mo mga lahat. Barin mo lahat. Nakita ko po na may baril siya. So kaya po dumapa na kami. Hinihingi niya po yung pera sa amin, which is wala naman po talaga kaming pera hanggang sa ang kinukuha na lang po nilang pilit is yung alahas ko. Mabilis daw na umalis ang mga suspect matapos ang pangho-hold up. Nasa 7 alahas ang nakuha kay Agnes at sa kanyang asawa, kasama na rin ang cellphone na gamit niya sa paglalive. Aabot daw sa mahigit 100,000 piso ang halaga ng mga ito. Sa tulong ng CCTV, agad nakilala ang isa sa mga suspect. Linggo ng gabi sumuko sa himpilan ng pulisya ang isa sa mga suspect. Siya raw ang pumasok sa loob ng bahay at nanutok ng baril. Pasado 3:00 naman kahapon nang sumuko ang isa sa mga suspect na nagsilbing lookout. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alaman na kapitbahay lang ng mga biktima ang isa sa mga suspect. So lagi niya nakakwentuhan yung tatay ng biktima na accordingly nagkikwento yung tatay na 3 million daw sa kwarto nakatago. Yeah, yun ang pinag-interesan actually. Base din sa conversation sa chat ng dalawa suspect. Inihahanda na ang kasong robbery na isasampa sa 2 suspect. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga suspect. Paalala naman ng pulisya sa publiko, huwag po tayong magbigay ng idea sa taong nasa paligid natin para maging target po tayo ng isang krimen. Sa mga gumagawa naman ng krimen, huwag na po niyong susubukan pang gumawa ng krimen. At sigurado pong kayo ay po'y matutuntun. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kasabay ng pagpasok ng Burr months, ramdam na ang simoy ng Kapaskuhan sa probinsya ng Sorsogon. Dahil ito sa dinarayo ngayon na atraksyon ng libo-libong Blue Roses sa Plaza Escudero sa bayan ng Kasiguran na opisyal ng pinailawan ng lokal na pamahalaan noong Linggo, September 10. Ayon sa LGU, umabot na sa halos 16,000 Blue Roses ang nasabing atraksyon na isa sa mga proyekto ng provincial government bilang bahagi ng pagbuhay sa turismo ng probinsya. Kaya sa unang gabi pa lang ng pagbubukas nito, dumagsa agad ang maraming tao na mula pa sa iba't ibang lugar na probinsya para masilayan ang ganda ng lugar. Matapos ang pagbubukas ng bagong tourist destination na ito, inaasahan na masisigla pa ang sektor ng turismo sa bayan at maging sa buong probinsya ng Sorsogon. Isang cafe na toilet-themed ang patok ngayon sa City of Naga sa Cebu. Dayuhin natin yan sa report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Presenting the toilet-themed cafe sa lungsod ng Naga sa Cebu. Ang mga nakahilerang inidoro ang bubungad sa mga papasok sa cafe. Ang inidoro ang nagsisilbing upuan ng mga customer. Maliban sa mga inidoro, makikita rin ang iba't ibang gamit sa paliguan mula sa hand washing stations, shower set at iba pang accessories. Maliban sa kagamitan, kakaibang experience rin ang pagkain dahil sa mga unique nilang lagayan. Arinola o chamber pot ang lagayan ng sabaw. Sa plastic arinola naman, nakalagay ang iba't ibang rice meals. Miniature toilet bowl din ang ginagamit na tasa. At sa mga mahihilig sa dessert, must try ang kanilang chocolate ice cream na nasa toilet bowl. Ayon sa mag-asawang may-ari ng cafe, nakuha nila ang inspirasyon at konsepto sa isang restaurant sa bansang Taiwan kung saan nag-propose si Mister. Sa gitna ng kanilang toilet-themed cafe, sinisiguro ng mag-asawa na malinis ang lahat mula sa kagamitan at pagkaing inihahain. Moingon sila yaks do ang place. No, it's just a concept. Pero ang food diri was kanang I'll make it a point clean and kanang ma-serve gid siya na quality. Ang lugar ay unti-unti nang dinarayo ng mga customers mula sa iba't ibang lugar. Kita na ko ani marag nice jud siya. Instagrammable. Karon pa bagig ko kasulod dire kay gidala lang ko ani akong anak. Kay mangaon lagi ekonomi dire. Busog ra. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil si GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.